Magaan na tugtugin, tunog ng alon. Oh, Boracay, islang puno ng ganda, ngunit may kwentong dapat nating balikan. Mula sa kwento ng isang malalakbay. May isang kwentong kumalat sa social media mula sa isang vlogger na nagngangalang TG. Siya'y nagbahagi ng kanyang karanasan pagbisita sa isla nitong buwan ng Mayo. Sa simula'y hindi nagkaila ang kanyang paghanga sa ganda na ang kalikasan na nasa harapan ng buhangin na puti at napakalambot. Dagat na malinaw tila salamin ng anyo. Ang mga tanawin ay nakakabigani ng mata. Maraming aktibidad na nagbibigay saya. Ang mga lokal na tao'y mainit ang pagtanggap. Kabutihan ng puso kanyang labis na pinasalamatan. Ngunit sa kabila ng ganda at ng kasiyahan, may mga bagay na kanyang napansin at sinigawan. Sabi niya sayang ang lahat ng kagandahan kung may mga pagiging kulang at hindi maayos na pamamahalaan. Marami akong nakita dahilan kung bakit iba ang gusto at ayaw ng mga turista dito. Paghahambing sa ibang dagat sa Asia, kahit hindi kasing ganda mas pinipili pa. Dahil maayos ang takbo, maayos ang sistema, nararamdaman na lahat na sila'y mahalaga. Mula sa Katiklan hanggang sa isla, sabi niya'y parang walang sapat na paghahanda. Mula Katiklan ang paputang Boracay, parang walang inilaan na maayos na daan at paraan. Abala sa komunikasyon, gulo sa transaksyon, prosesong hindi malinaw nagdudulot ng inis at pagod. Kahit sa paliparan may mga kakulangan, serbisyong kulang nagpapabigat ng damdamin ng malalakbay. Hindi lang doon, marami pang isyu. Ang binanggit ang presyo ng mga bilihin magkakaiba sa bawat pwesto. Walang maayos na regulasyon, walang tamang pagkakabukod. Mga naglalakbay na produkto laging nasa daan, agresibong pag-aalok, walang kontrol na nagaganap. Nagiging abala sa mga turista na nais lamang magpahinga. Sabi niya sayang ang potensyal ng lugar kung hindi ayusin mananatili ang ganitong kalagayan. Tugtugin ay lumalalim, mas marinang damdamin. Ang ganda ay nandyan, nananatili hanggang ngayon. Ngunit ang sistema ang siyang nagiging hadlang. Bakit kailangang may pagkakaiba at gulo kung ang layunin naman ay magbigay ng magandang alaala? Nanawagan siya sa mga nasa pamahalaan at sa mga autoridad na may hawak ng kapangyarihan, magbigay ng maayos na sistema at suporta. Itama ang mga pagkakamali, alisin ang